let's bring in someone who has his ear on the ground and knows a lot of inside information than we do. Well, welcome back to The Big Story. Ronald Llamas, political pundit and, well, some would call you a political heckler. First of all, something really unusual happened late this afternoon. There was supposed to be a press briefing by Palace Press Officer Attorney Claire, but it didn't happen. What do you make of that? Well, good evening, Tess, Sean, Pauline. Marami kasing mga surprises itong past few days eh. Kaya hindi bago yung surprise this afternoon dahil after nila mag-announce na 168 na mga members ng mga GOCC ang hiningan din ng Fortis resignation at yung inaasahan sana na second batch ng mga mariribamp na dapat natay nilabas today ay biglang nawala yung press conference na sana ay dun yata i-announce o i-clarify itong mga pronouncement na ito. Well, baka inaayos pa nila yung messaging, no? Baka inaayos pa nila yung narrative. Dahil yung nakaraang revamp, medyo kinulang yung kwento. Baka kailangan nilang gawing mas effective yung gagawin nila ngayon, no? Aside dun sa sino ba talaga yung marirevamp? Dahil hindi kasi pwedeng kanyan dahan-dahan. Dapat kasi sa cabinet revamp, isang buhos na lang para wala nang puwang o wala nang espasyo para sa mga other pressures to pain or to kick out secretaries, no? Kaya tingin ko marami pa silang inaayos marami pang loose ends. Kaya hindi natuloy yung press con. But it looks like they're in disarray. Parang ganun ang appearance, di ba? Parang ang gulo, walang plano, hindi pa planchado when they had so much time from the previous announcement. Yeah. Well, baka nalilito rin sila dahil hindi nila sigurado kung ano yung gagawin ng presidente o kung ano sasabihin. Halimbawa, nung interview niya kay Tonying, parang nag-offer siya ng feelers Parang nag-offer siya ng hand of reconciliation. Pero parang hindi na hindi na practical 'yon dahil too much assassination threats, too much ICC arrests under the bridge para maging feasible yung any feelers for reconciliation. Kaya nung gumawa ng condition yung mga Duterte na ibalik si Digong as a condition, talagang nag-react si Presidente. Pero from the very start, talaga namang wala nang kinabukasan yun So may mga ganong klaseng mga signals na nalilito mismo yung kanyang mga kasama at mga kaalyado. Halimbawa, itong statement sa impeachment. Parang what was that for? Hindi na kailangan yun dahil nakasalang na yung impeachment Trial na So pag sinabi niya na ayaw niya makialam sa legislative, no, like yung Congress at saka Senate, tapos na yun sa Congress Yung sa Senate, hindi na legislative yan Trial court na yan At as a trial court, ang magiging labanan dyan for or against acquittal. Pag naglabas ka ng statement katulad ng ginawa niya sa ASEAN na ayaw naman talaga niya yan, in a way, nakakatulong yun dun sa mga pro-acquittal. Nakakatulong yun sa mga Duterte. So, medyo nakakagulo, kahit sa akin, na nag-observe from a distance, nakakagulo. Ano ba talaga yung gusto ng presidente? Lalo na siguro yung mga nandun sa loob ng Malacanang. Lalo na siguro yung nasa loob ng kanyang koalisyon na baka naguguluhan sila. Ano ba yung strategy? Ano ba yung strategy para dito? Dahil they're already in the middle of a war Sabi ko nga kaninang umaga sa isang interview. So in the middle of the war, yung confusion ng iyong sariling mga troops, ng iyong mga sundalo, papabor sa iyong kalaban. No? So, kailangan nilang, they have to get their act together. Kung hindi, matatalo sila dito sa existential na gera na ito. Itong survival battle na kinakaharap nila ngayon. Pero Ronald, I wanted to get your thoughts, no, or kung baka may narinig ka.
about, yun nga, di ba, pinag-uusapan kahapon yung LP members na sumama na sa supermajority, pero nung kinausap si Erin Tanyada na acting president ng LP, hindi pa naman daw sila nagko-commit kasi wala pa si Senator Kiko at nasa US pa. A lot of people are saying dapat yung focus is nasa House of Representatives kasi andun yung gulo. Meron pa bang pag-asa, no, na may pagbabago? Kasi nag-announce sila na may supermajority and everyone's in support of the current speaker. What could happen, no, para mabago yun? Well, isang confusing yan dahil yung si Toby Chanco, yung campaign manager ng Alyansa, ay bumanat na siya kahit hindi pa binabanggit yung pangalan kay Speaker Martin Romualdez. Dahil alam naman ng lahat na si Speaker yung pinaka-influential doon sa nangyaring impeachment na 250 to 260 congressmen yung bumoto to impeach the Vice President. So yung statement na yun ni Toby Chanco ay in a way a jibe, an attack kay Speaker Martin Romualdez. At lumalabas din yung chismis na interesado rin si Toby Chanco to be Speaker. So yung statement ni Presidente about impeachment, parang pinapaboran si Toby Chanco. Parang, no? So nakakadagdag yan sa confusion dahil sa July, pipili ng bagong Speaker at bagong Senate President. So, baka, kaya nga sinasabi ko kanina, baka yung mga sarili ng tao nalilito. Dahil imminente yung pagpapalit o pagre-retain ng Speaker ng Congress. Mahalaga yung Congress, lalo na ngayon, may binabanggit si Vice President Sara na gusto niyang ipa-impeach yung Presidente. Diyan magsisimula ang impeachment. So, whoever controls Congress can prevent or support an impeachment. No? So, siguro yun ang hinahanap ng mga tao mga tao niya. Yung leadership at saka yung plano, yung strategy. Dahil parang in limbo yung iba in limbo yung iba nakausap ko na, ano bang gagawin namin? No? Ano bang gagawin namin? Do you think may chance talaga na umatake si VP at mag-file ng impeachment laban kay Presidente? Well, kung after nitong midterm disaster ng Alyansa, tapos itong pababa na approval ratings ng gobyerno at ni Presidente at itong parang kawalan ng strategy, gagamitin niya ng mga Duterte to create the momentum going into 2028. Para ma-create ang momentum na yan, kailangan nilang gawing early lame duck si President Bongbong Marcos. No? Ang ibig sabihin ng early lame duck, dahan-dahan nang lumilipat sa kanila yung mga tao ni PBBM. Dahil sila yung may fighting chance for 2028. So, ganun yung kanilang agenda. Kaya hindi, kung magiging lame duck si PBBM, hindi malayo yung possibility na kumilos ang mga Duterte at yung mga magsisimulang mag-gravitate sa kanila going into 2028 for an impeachment. No? Baka hindi naman bail threat yung sinasabi ni Vice President Sara. Kung ang feeling nila ay nagiging lame duck president si PBBM at kung magkaroon ng free fall yung kanyang approval rating. Na hindi ko pa naman nakikita at this point. Pero kung sakaling mangyari yon, hindi malayo yung kanilang threat to impeach PBBM. Yung visuals nga today sa Doha, dinumog si VP Sara. Parang sunod-sunod yung, kumbaga, nakakaangat sila sa communication. Tama. Dahil kalahati nito, Ses, alam mo naman, is messaging Diba? Kaya nga, nung napanood ko yung kanyang interview kay Tonying, parang ang tingin ko ay sinisimulan niyang i-reset yung kanyang messaging. Pero hindi naman sapat yung messaging lang Hindi naman sapat yung form lang. Kaya yung sumunod doon, yung cabinet revamp, which is part of the substance ng isang set. Yung cabinet revamp ay reset in terms of substance. Yung interview niya parang reset in terms of messaging. Pero sa ngayon, nabitin yung revamp. Tapos yung messaging parang they're bungling it. But they're bungling this reset. It's a bungled attempt. Yun yung problema. If they don't get their act together, ima-maximize ito ng kanilang mga kalaban. Dahil inuulit ko, nasa gitna na sila ng gera A survival war. So, kaunting pagkakamali mo, kaunting confusion, gagamitin ng kalaban mo. No?
And at this point, medyo confusing yung kanilang mga kondukta at yung kanilang mga statements. No? Hindi pa naman too late, pero magayos sila. Magayos sila tomorrow. No? Well, speaking of that cabinet revamp, Ronald, kanina nabanggit mo sa StoryCon that DMW Secretary Kakdak, Hans Kakdak, Labor Secretary Laguesma, pati na rin si Soljan Guevara could be possibly on their way out. And isa sa mga rason doon, sabi mo nga, is kunwari si Secretary Kakdak, he's a silent worker. Is that not enough anymore? Ang hinahanap na ba ng presidente is someone very vocal, someone very visible in the final 3 years of his term? Well, una, unless it happens, it never happened. No? Yung revamp na yan. Ikalawa, ay hindi ko sure kung ano yung hinahanap ng presidente. Paano? Ang sabi lang kasi ni Executive Secretary Bersamin kung bakit tatanggalin itong mga nasa chopping block ay dahil either inefficient or corrupt. Pero sinabi rin ni ES Bersamin, pero pwede silang mailipat sa ibang posisyon. So medyo weird yung statement na yon. Kaya hindi ko rin sigurado ano bang gusto ng Malacanang, ano bang gusto ng presidente. No, parang iba yung naghahalo Naghahalo yung iba't ibang mga bagay. Kaya ang lumalabas na chismis ay itong tatlo ay nasa chopping block. No? Pero until it happens, it never happened. Tapos marami ring mga iba na parang marami mga criticism, yung based sa kanilang sariling mga targets as cabinet secretaries, di ba? Halimbawa, yung tourism department, may target yan na bumalik sa pre-pandemic level na 8 million, pero ngayon around 5 million lang. Kaya natanggal si Acusar, Secretary Acusar, dahil yung kanyang promisa ay 3 million houses sa midterm, ang napagawa lang ay 240,000, so nasibak siya. No? At yung kay Manalo, baka ang tingin kay Manalo, not as aggressive against China, kaya natanggal siya. So may element kasi na ingay, kailangan nasa kalsada ka defending the president. May element ng output, ano ba yung sinet mong mga targets. Tapos may element din ng loyalty. Ikaw ba ay loyal sa presidente? Halimbawa si Soljan Guevara, parang kulang yung kanyang loyalty dahil ayaw i-represent yung gobyerno yun ang trabaho ng Soljan. So tingin ko yan yung mga tatlong kombinasyon dito sa revamp na ito. Pero dahil nga medyo confusing yung mga statements, at this point hindi ko na sigurado kung ano yung magiging basihan para sa revamp. Well, 168 GOCCs have also been asked to submit their courtesy resignations. What do you make of that, Ronald? Well, baka bahagi yan ng hindi masaya yung presidente sa performance nito mga GOCC na ito. Or baka meron din siyang iniisip na mga ipapalit. Pero medyo marami yun, 168. No? Kaya usually kasi pag nagtatanggal ka, meron ka rin iniisip na ipapalit. No? Diyan sa mga yan. Bagaman dahil courtesy resignation yan, pwede rin naman na marami dyan ay hindi matanggal. Halimbawa, di ba, maalala nyo, humingi ng courtesy resignation si Secretary Abalos nung siya ay head ng DILG sa lahat ng officers ng Philippine National Police. Pero medyo binawi yung ganung klaseng courtesy resignation. Kaya baka ganun din ang mangyari dito sa courtesy resignation na medyo hindi ganun kalinaw ano ba yung layunin at saan ba talaga dadalhin. Dahil inuulit ko, pag nag-call ka ng revamp, yan ay isang reset. Inaamin mo na meron kang pagkukulang, meron kang pagkakamali, pero gusto mong ayusin. No? Yun yung purpose nun So, saan pa nila dadalhin ito? Itong semi-cabinet revamp. Semi dahil... Frigodon. More of frigodon siya so far. Hindi diba? ba posible na may Duterte ally na ilagay sa GOCC man or sa cabinet man na yung sinasabing Duda ako ron. reconciliation? Talaga? Or Duda pink ako, or Seth, yellow? Pink or yellow? Dahil patay na patay na kasi yung reconciliation. Actually, the first cabinet revamp dapat nangyari nung nawasak yung unity team. Yun yung una dapat na cabinet revamp. No? Ikalawa ay yung pagsimulang pagbaba ng kanyang approval rating dahil dun sa controversy sa budget. Dahil yun yung isang turning point
dito sa battle of narratives, dito sa battle of messaging. At ikatlo, itong midterm. So medyo long overdue na itong revamp na ito. Ang problema, at this point, hindi malinaw sa akin yung saan dadalhin ngayon itong revamp na ito. Saan dadalhin ito? Sino yung mga ipapalit? Paano yung ipapalit mo ay nakasalalay doon sa ano bang gusto mong gawin? Ano ba yung strategy mo? Ano ba yung direction? Yung mga ipapalit ay secondary lang eh. No, yung ipapalit ay batay doon sa ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa iyong gobyerno. Okay. Anong gusto mo nga? Yun yung dapat linawin ng presidente. All right. That's very clear from you. Ngayon, isang abangan ang susunod na kabanata dahil sabi ay bukas ang press Bukas. conference. Oo. And Oo. you're expecting to be something meaty, yung ano bang ini-expect mo na sasabihin mo, tama si Shock and presidente. awe. Ano? A real cabinet revamp. Okay. Let's Hindi lang see. yung musical chairs. All Hindi right. lang musical chairs. No? Dahil hanggang ngayon, hindi ko maintindihan, tinanggal yung Secretary of Energy, apparently, dahil hindi niya nagawa na pababain yung presyo ng kuryente at malaking epekto niyan sa mga investors, pero nilagay naman siya sa Department of Environment. No? Kaya, halimbawa yan nung kawalan ng clarity dito sa revamp. No? Sana hindi yan mangyari bukas. Okay. Thank you so much. One News political pundit Ronald Llamas.